Uy, kamusta? Tara, samahan niyo ako. Gawa tayo ng lumpiang Shanghai at siomai. O ha, 2-in-1 na yan ha. Pagsabayin na natin dahil same ingredients naman at iba lang ang pambalot na gagamitin. For sure, maraming beses na din kayong nakagawa nito. Unahin na natin itong carrots, balatan at hiwain, at para mas pino pa, gamit tayo nitong ating food chopper. O diba, parang nag-workout na rin. Ngalay na nga lagi ang braso sa pagsakaling sa baby. Dagdagan pa natin ang pangangalay. Hehe, joke lang. Pero totoo talaga. Ganon din ba ang toddler nyo? Panay pakalong pa din? Pero okay lang yan. Malapit na rin silang hindi magpakalong sa atin. At for sure, mamimiss natin yon. Natapos din tayo dito sa carrots at isusunod naman natin ang onion. May pre-cut onions na ako dito at iasalang ko rin siya sa food chopper para mas pino. Madalas talagang may pre-cut onions kami dito sa bahay dahil napakalaki ng onion, so sobra ito sa isang lutuan. Basta ilagay lang ito sa isang sealed container at lagyan ng oil para tumagal pa ang buhay nito. Ayan, natapos din tayo. O diba, ngayon lang tayo mag-apron kung kailan tapos na tayo mag-diet ng kung ano-ano. Makakalimutin kasi. Coffee break! Charis, ibalik muna natin ang mga kung ano-ano sa kanya-kanyang lang lugar at magpunas-punas tayo para hygienic at lambingin natin ang ating baby. Charis. Ito na nga pala yung ground beef na gagamitin natin. Prefer ko talaga is ground pork because you know, pork is life. Pero ito ang nabili namin sa grocery. Pansin nyo ba? Naka-portion na siya. Madami kasi dito pag bibili ka ng mga karne. Kaya ang ginagawa namin is pinoportion namin na pang isang gamitan or pang sahog. So ayan, tinitimplahan na natin ng giniling. Sa ganitong kadaming baka, nilagyan ko lang ito ng tig to 2 tablespoon ng toyo. Ang gamit ko dyan ay light soy sauce since light lang din naman ang toyo ko. Charis. 2 tablespoon ng sesame oil, oyster sauce, at isang kutsarang brown sugar. At para sa binder, naglagay din tayo ng 2 tablespoon ng cornstarch at isang itlog. Huwag kakalimutan, isang itlog. Naglagay din ako ng garlic powder, pero nasa sa inyo na yan kung ano pang mga seasonings ang gusto nyong ilagay. At ilagay na rin natin ang mga ginayat nating carrots at onions kanina. At syempre, ano pang iniintay natin, haluin na rin natin. Huwag kayong mag-alala, nag-ugas naman ako ng kamay. Haluin natin itong mabuti para mag-incorporate ang lasa ng mga ingredients sa bawat isa. Oh, may pahabol pa pala tayo. Dahil marami pala kaming cilantro sa ref. Tara, lagyan na rin natin ng cilantro. Di nyo naman tinatanong no, pero isi-share ko pa rin. Dati, hate na hate ko talaga ang cilantro. Pero ngayon, favorite ko na siya. Ako lang ba yung ganon? So ayan, mag-taste test tayo. Tikman natin kung tama ba ang timpla na ginawa natin. Uy, niluto ko yan ah. Pasado daw. Lagyan natin ng cling wrap. Ilagay muna natin ito sa ref dahil aayusin naman natin ang pambalot. Ito ang mga ginamit kong pambalot na nabili ko sa Asian store. Itong lumpia wrapper, maliit na size ang kinuha ko para sakto sa isang kainan. Paghiwa-hiwalay natin siya para dire-diretso ang ating pagbabalot. Yung lumpia wrapper ang paghihiwalayin ah. So ayan, magbalot na tayo. Hindi talaga ako magaling sa pagbabalot, kaya ito, ginaya ko lang yata to sa TikTok. Oh ha, may napulot din ako kakapanood ng TikTok. Thank you TikTok. Oh, may bright idea na naman ako. Ayan, lagyan natin ng cheese. Ang ating gintong keso dito sa Amerika. Charis! Itong keso na to ay talagang tinitipid-tipid ko dahil wala ako nitong makita sa Asian store.
Lagi siyang sold out. O diba, todo-todo ang pagbalot natin dyan. Ingatan natin ang ating kiso. Hiniwa ko lamang ito ng maliliit para sakto lang na ilalagay natin siya sa loob pag binalot natin. At dahil dyan, mas special ang ating lumpiang Shanghai. Good luck kung sino makakuha ng may keso at wala. Ang sarap tuloy magluto ng pansit. Parang birthday na rin ang labas natin ito. Sarap. At dahil tinanghali na rin ako sa kakagawa, magluluto na rin ako para pang ulam. Yeah! Onti lang ang niluto ko since ako pa lang naman ang kakain. Mamaya na lang ulit ako magluluto pagkakain na si Daddy. Masarap kasi ito pag malutong at bagong luto. Tara, kain na tayo. Tikman natin itong ginawa nating lumpiang Shanghai. At meron pa tayo dyang pangat na munggo. At syempre, gumawa rin ako ng sausawan. Ang dami kong gutom yan since hindi naman ako nag-aalmusal at diretso lunch na rin ako. Talagang masarap ang kain ko nito. O diba, di pa tayo tapos. Siomai naman ang ating talakayin. Ano to, subject? At syempre, hindi talaga ako magaling magbalot ng siomai. Itong pagbabalot na to, ilang beses ko yata itong pinanood sa TikTok. Kaya TikTok, salamat talaga sa iyo. Ang dami din pala nating nagawang siomai at lumpiang Shanghai. Naubos natin ang tag-iisang balot ng mga wrappers. 50 pieces na Shanghai at 30 pieces na siomai. Pwede na talaga akong magtinda nito sa labas. Bili kayo ah. At dahil nga sa dami nito, pinortion ko at nilagay sa freezer for future ulams. And so, this is our finished product. Syempre, hindi makukumpleto kung hindi natin titikman. Kaya magluto tayo ng panghapunan. At ito na ang ating siomai. Tara, kain tayo. So ayun na nga guys, thank you so much for joining me in today's videos. Sa susunod uli, bye!